Welcome back to my channel, guys. This time we are in at on di ba multiple choice na naman. Aga-aga ba kasyansihin ko yung gilagid mo dyan? So nandito tayo sa Fushimi Naritaisa. Yan yung Japanese stone. Pagka Pilipino, Fushimi Naritaisa. Anyways, naglakad-lakad po na ako dito sa may labas ng shrine at nakita ko nga tong chopstick shop kung saan pwede kang magpa-engrave or maglagay ng mga initials sa chopstick. So may mga instructions or may mga label kung ano lang yung pwede mong lagyan. Eto. Yan. Multiple choice din. Engravable, not engravable, all of the Pwede above. ba ilayo mo sa akin ito? Ayoko makita ito. May kaulo ko. Anyways, ito yung mga chopsticks dito. Napakarami at ganda lahat. Actually, nag-iisip nga ako kung kuha ako. Tapos, lumabas muna ako saglit at tinignan ko kung ano yung pwedeng makain bago ako pumasok ng shrine. Kasi pagdating mo sa loob, panigurado wala namang kainan dun eh. So dito may nakita ako parang bread to, tapos parang salad. Tapos dito hindi ko rin malaman kasi walang English conversion translation pala. So ayun, ito kahit pa paano meron, nakita ko rice cracker. Yan, pero parang masyadong light to para sa snack kasi nga alam mo naman yung rice cracker, 'di ba? Hindi ka masyadong mapupusog. So sabi ko ikot-ikot muna, hanap tayo ng pwedeng makain. Bumalik ako dito sa may area kung saan nandito yung chopstick shop at sa tabi nito merong parang seafood or crab store. Ayan, nagtitinda sila dito ng crab meat. So nakita ko kung paano nila niluluto at parang sabi ko parang masarap to. Pwede natin itry. So naisip ko na bumili at ang price niya is 500 yen. So sa peso parang nasa almost 200 something or 200 mga ganun. Tapos dito pag bumili ka sa store, dapat doon ka lang din sa tapat ng store kakain. Bawal kang pumunta sa ibang place. Yan, meron silang sign dito nakasulat o yan. Please eat in front of the shop. O, di ba? Tapos, syempre, pagkatapos mong kumain, bawal itapon sa kalsada yung pinagkainan mo. Ibabalik mo yung trash or pinagkainan mo dun sa nagbebenta. Tapos dito guys, may Pinoy na nakita niya kung may camera. Sabi niya, gusto mo hawakan ko yung camera so para makakain ka ng mabuti. Sabi ko, okay lang po. Medyo nahihiya ako kasi nga first time ko rin mag-vlog dito sa ibang bansa. At sabi ko, kaya ko naman. So, eto. Eto yung crab. Biglang nawala, di ba? Tuloy mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Dahan-dahan ko naman kinain yun. Kaya lang ayaw ko lang kasi ipakita na kumakain ako. Kaya kinat ko na. So ito nakita nyo. Ibabalik ko yung pinagkainan ko kasi nga dahil malinis ang Japan, nakakatuwa. So sana ganito rin dito sa atin sa Pilipinas. So yun, nakapag-snack na ako at tayo ay papasok na sa shrine para mag-ikot-ikot. Napaka-busy nitong street na to guys kasi nga syempre tourist spot yun. So kaya medyo maraming tao. Tapos natutuwa ako dito sa mga sasakyan nila kasi may katulad dito, may classic na taxi, tapos may mga small cars. Ayan, ang daming mga small cars na ang tawag pala nila dito sa Japan doon sa mga small cars ay K-cars. O, di ba? K. So sa atin, pag wala kang K, hindi ka papansinin. Iba pala yun. Karapatan pala yun sa atin. Pero dito kasi, ang tawag sa kanila K-cars. K-E-I. Dito naman, may nakita akong Pochi store. Yan.
parang masarap din talaga. Pero later ko na kasi iniiwasan kong kumain dito ng marami guys kasi nga mahirap pag nagloko yung tiyan mo. So eto, pumasok na tayo sa entrance nung shrine. Mahaba-habang lakarin to kasi nakita ko dun sa map. Malayo-layo pa yung lalakarin mo bago ka dumating dun sa pile of Torii Gates. So, kailangan medyo mabilis yung lakad ko kasi nga may iba pa akong pupuntahan and yung time limited lang din. Kaya medyo nakita nyo yung hakbang ko dito parang patakbo na. So, napunan nyo, hindi ako naka-puff jacket kasi yung weather naman hindi siya ganun kalamig. Kayan pa i-tolerate ng aking machong katawan. So, ito na yung isang malaking Torii Gate. Tapos, ito yung temple. Sa right side, andun yung parking. Tapos, ayan, may mga tawag dito, mga flag na kasulat dito is Welcome to Fushimi Inari Taisha. So, yan, nakala mo naiintindihan talaga eh. Siyempre, hula ko lang yun para lang may masabi. Ito palang shrine na to guys is open 24 hours. Wala ring entrance fee. Kaya anytime pwede ka mamasyal. Sobrang ayos, di ba? Kasi naniniwala ako sa kasabihan, basta libre, pwede. Konting kaalaman uli. Ito palang Fushimi Inari Taisha is a prominent Shinto shrine in Kyoto, Japan. So famous ito sa thousands of vibrant Torii Gates na naka-line up papunta sa Mount Inari. Na kung lalakarin mo ka daw ay aabutin ka ng 2 to 3 hours. Pero kung bida-bida ka, gusto mo kapangin, ewan ko na lang sa'yo. Kaya dapat dito ang gamit mong sapatos yung magaang lang, 'di ba? Yung light lang kasi nga medyo malayo yung mga lakarin. Yung mga Torii Gates din pala dito is donated na mga business at yung ibang Japanese individuals, yun. Para mabuo to. And etong shrine na to is dedicated pala sa rice and agriculture. So yan, dami kong nalalaman guys pag pumunta kasi ibang lugar kasi syempre nagre-research ka. Parang wala naman kasi kwenta kung halimbawa pumasyal ka dun sa isang historical site tapos hindi ka man lang nagbasa. Although syempre makikita mo maganda yung place, ma-appreciate mo yung architecture. Tapos dito sa Japan, lalo na makikita nyo, na-appreciate ko talaga yung cleanliness. Tapos na-maintain nila yung site na maganda, tapos malinis. Imagine, wala pang entrance to So, imagine na maintain nila ng ganito. Ewan ko na lang sa iba, bakit dito sa atin, di ba? May mga entrance na nga. Pero, ayaw ako na mag-comment. Ito, papakita ko sa inyo sample. Kasi ito, yung hindi lang yung lugar malinis. Tapos tingnan niyo tong temple. Kahit mismo yung mga sa ilalim ng bubong nila, ayan, makikita nyo. Ang linis, maputi pa rin. Alam ko naman, gets niyo yung sinasabi ko eh. I mean, kasi para sa isang lugar na walang entrance fee, na walang funds para mag-maintain ng ganito, yun ang point ko eh. Tapos, di ba, malinis pa. Nga pala guys, the shrine is just outside the Inari Station on the Nara line of the West Japan Railway Company.
a 5-minute ride from Kyoto Station. It is a short walk from Fushimi Inari Station on the main line of the Kichan Electric Railway. In Tagalog, bayad muna bago baba. Yabang yun. Pero honestly guys, madali lang siyang hanapin kasi sa Google Map, type mo lang yung Inari Station, tapos syempre kung saan ka located, hanapan ganyan ng way para makapunta doon sa Inari Station. Tapos pagdating mo ng Inari Station, konting lakad lang, nasa shrine ka na agad. Let's go! Lakad ulit tayo kasi malayo-layo pa yung lalakarin natin papunta doon sa Torii Gates. So basta sa shrine ka pupunta, dapat expect mo na malayo or mahaba yung lakarin. Kaya dapat may baong kang tubig, tapos hindi ka masyadong puyat para alam mo yun, kasi baka pagka naglalakad ka dyan at nagkulap ka, oo, tama yung narinig nyo, kulap lang kasi ikaw lang mag-isa. Pag dalawa kayo, collapse. Yan, kung makikita nyo, ang daming mga maliliit na temple, tapos mga Torii Gates na iba-iba yung sizes, may malaki, may maliit. Ayan, hindi ko alam pero baka may mga meaning yan eh. Alam mo yun, may mga sinisimbolize to na hindi ko rin naman talaga alam kasi hindi mo naman mariresearch talaga lahat. Tapos ito, paakyat na ako. Dito sobrang hingal ko, grabe. Kasi nga, malayo na yung nilakad mo. Tapos, ito, aakyat ka pa. Buti na lang yung stairs, maliliit lang din yung mga hakbang. Hindi ganung malalaki. Sa wakas, narating ko na yung start ng Torii Gate. Ayan na, ito na yung lineup ng Torii Gate papunta sa Mount Inari. Tapos dito, pwede ka rin palang mag-rent ng yan, Japanese kimono, ganyan, para pag gusto mo magpa-picture. Daming nagpapa-picture dito kaya kailangan tsempuhan lang. Pagka wala ng tao, katulad yan, pwesto! Okay, nakapag-shoot na ng konti. Tapos dito, mag-try na tayo maglakad papunta doon sa Mount Inari. Bali, susundan lang natin tong lineup ng Torii Gates para makarating ka doon. Tapos dito, nakita ko guys, pag-check ko sa likuran, ang daming mga nakasulat na Japanese letters. Ito palang mga Japanese letters na to, ito pala yung mga nag-donate ng Torii Gates. So galing sa mga businesses at saka sa mga Japanese individuals. Ang layo pa pala guys, kaya nag-back out na ako. Ito may arrow doon kasi kanina nakasulat way back. So dito na ako dumaan, hindi na ako tumuloy doon sa Torii, yun nga, yung lineup ng Torii Gates kasi malayo pa. Kung iikutin ko to, aabutin ako siguro ng mga, yun nga, 2 to 3 hours. Tingnan nyo, yun yung tawag dito, lineup nung Torii Gates. Ang layo, oh, 'di ba? So ayan pa, oh, dire-diretso pa yan hanggang dun. Tapos meron pang mga pataas, so sobrang dami or sobrang haba, I mean, nung lalakarin mo. Kaya ito, nag-explore na lang ako ng ibang lugar or yung place dito sa loob ng shrine. Tapos dito na po ako, ang daming mga rebulto ng foxes. So, noong una pala, yung mga foxes, yan pala yung mga messenger nila. Kaya, ayun, maraming foxes na rebulto dito. Pero kung ganyan yung
magdadala sa'yo ng balita, parang hindi mo na gugustuhin na malaman yung balita, tatakbo ka na lang. Baka kasi kainin ka eh. Ito na naman, napuna ko na naman, sobrang linis talaga. Kahit nasa malayo na yung area, malinis pa rin talaga. Tapos ewan ko paano nila na-maintain to, sobrang ganda. Ito, maliit na naman na temple at maliit na torii gate. Okay, dito guys, palabas na tayo ng temple. Tapos dito sa paglabas mo or bago ka lumabas, ang dami pala ditong mga shops or stores. Ayan, no? May mga nagtitinda ng mga gamit o yung iba mga souvenirs. Basta ang dami. Dito pala yung dikit-dikit. Ayan, no? So talagang nakakatuwa mamasyal kasi pagkatapos mo dun sa mga historical torii gates, may mga makikita kang ganito. Yan, parang mga inuman ng tea. Yan, mga maliliit na cup. Tapos eto guys, ang dami pang mga temple dito. So medyo napagod na ako talaga kaya sabi ko, ayan, tingnan ko na lang sila sa malayo. Kasi maganda naman talaga, mas maganda sila sa malayo dahil mas ma-appreciate mo yung architectural design niya, kung paano siya naka-build, ganun. Tapos dito, eto mga shops pa rin, mga nagtitinda ng mga Japanese souvenir siguro. Tapos ayan, mga torii gates na naman. So magsasawa ka talaga dito sa torii gates dahil sobrang dami. Yung ibang shop, sarado pa nga eh. Baka kasi meron silang, yung organization dito na parang may color coding kung kailan ka pwede magbukas at pwede magtinda. Ayan, yung map ng vicinity. Post nyo na lang kung gusto nyong tingnan kung gaano kalayo yung lineup ng torii gates. Kung dun sa loob may lineup ng torii gates, dito naman bago ka lumabas, may lineup ng kainan. So, ang galing, di ba? Doon, papaguring ka muna, tapos paglabas mo, eto, gugutumin ka naman. Yung iba, walang translation eh, naka-Japanese lang yan. No? So, paano mo malalaman kung ano yung tinitinda or magkano yung tinitinda nila? Yung iba naman, meron namang translation naman talaga. So makikita mo kung magkano yung price. Pero sana nakalagay din kung ano yung ingredients. No? Iraulo. Kasi syempre hindi mo nga alam yung pagkain, hindi ka familiar eh. Mamaya hindi mo gusto yung halo, di ba? Ambisyoso ang buhay. May nakita akong gustong bilihin guys eh. Tingnan nyo to ah. Yan. Kaso, parang hindi ako pwede. Kasi tingnan nyo, ang sabi, Wagyu. So, hindi ako dapat ang bumili. Gets na? Oh my God. Wagyu. Mas madami palang kainan dito guys kaysa dun sa kabilang side kung saan bago ka pumasok ng shrine. So after maglakad sa loob ng shrine, yun, tsaka ka na lang kumain. Kasi nga, mas marami kang choices dito. Ayan no, kita nyo, may mga sweet potato, tapos ito may yakisoba. Yun yung binili ko, yakisoba. At sobrang sarap naman kahit napakasimple lang. Na-enjoy ko naman siya. Ayun, kaya picture lang kasi sabi ko nga sa inyo, ayoko rin talaga nakikita ako na kumakain.
Napakarami talagang choices. Ayan o. Tapos may mga fried. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta marami. Tapos may mga ramen pa. Yan, marami. Marami talagang sobrang sarap kainin sana. Kaso ang problema kasi pag nasa ibang lugar ka, tapos yung mamamasyal ka nga, as much as possible, konti lang dapat ang hinakain mo kasi mahirap pag nagloko yung tiyan mo. Panigurado, hindi mo may enjoy yung vacation mo eh. Kasi nga, yun, siraan tiyan mo, then every now and then, pupunta ka ng CR. Although maganda yung CR dito sa Japan, napakalinis din. Pero, ayun nga, hindi ka magiging komportable sa kilos mo. So, paano ka mag-enjoy, di ba? Kung may nararamdaman ka. So, sa akin, eto, tingin-tingin na lang tayo. Tapos, at least, next time, alam mo na kung ano yung pwede mong bilihin, pwede mong kainin. Ito, meron pa mga matcha ice cream. Ang dami talagang choices. Tsaka dito guys, wala kang makikita na or maririnig na nagyayabang. Kasi nga hindi mo sila maintindihan kasi Japanese. Pero honestly, makikita mo naman kasi sa facial expression nila, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, makita ka lang na ganito, naglalakad ka, ganun ganyan, parang kumakatingin sa'yo, di ba? Parang from head to toe na, Johnson's and Johnson's. Eto, lumabas na ako kasi para mag-explore naman nung iba pang area at gusto ko rin makita kasi yung railroad dito, ayan. 'Di ba? Picture muna, wag lang dadaan yung tren. Maraming salamat guys kung until now nanonood pa kayo hanggang sa part na to. Abangan nyo na lang yung susunod ko na episode at sana pa-subscribe na rin ako at pa-hit ng notification bell para next time na mag-upload ako, ma-notify kayo. Thank you ulit. See you sa next one.